Gusto ko ma-experience yung kanyang power. Tsaka ituturo ko rin sa inyo kung paano yung tamang pagkabit dun sa kanyang piston ring sa pagsi-settings. Kasi pag hindi nyo na-set ng matama yung kanyang piston ring, ay walang pwersa na mangyayari. Magiging loose compression po yan. So kaya ituturo ko rin sa inyo paano ikabit lahat sa pag-upgrade ng 183cc. Yung papalitan natin, yung block, yung piston, at ito yung papalit natin. Ayan, White Hawk na bore kit, 63.5 mm. So magiging 183cc na po yung kanyang magiging power. So tanggalin na natin yung kanyang block. So walang problema tong block niya, hindi rin to umusok. So itatago ko lang to. Yan o. Kasi malinis pa yung block niya na ito. Yan o. Yan. Kakabit na natin yung 183cc na bore kit ni White Hawk Racing PH. So talagang ganda ng pagka-packet, ang ganda ng laki ng packet niya sa intake, tsaka yung exhaust ang ganda rin. Malit lang yung packet ng stock. So yung packet ng 63 napakalaki. So ituturo ko rin sa inyo kung paano yung tamang paglagay ng kanyang piston ring. So ganito pa rin yung kanyang arrow, doon pa rin yung nakaharap doon sa kanyang exhaust. Exhaust tong maliit, tapos intake naman tong malaki. So yan yung arrow niya. And so doon dapat nakaharap. So yung gamit dito na piston is RIK branded to. Pang industrial talaga to, magandang klase itong RIK, alam ko to eh. Kasi sa mga sasakyan, ito rin yung ginagamit na mga piston. Ito yung matibay, heavy duty. Yan. Tsaka yung piston ring nga pala ni White Hawk, ceramic coated. Mas matagal masira kasi mas makakapenetrate siya dun sa init. Saka mas madaling palamigin basta gantong mga klaseng piston. So ganoon pa rin yung paglagay nyo. So ang paglagay naman ng piston ring, gaya ng mga nakarang kong mga vlog, so na-discuss ko rin to. So gusto ko rin i-discuss ulit. So ito yung pinaka parang mas hindi siya matalim. Ito. So ito yung sa taas. So dapat maglagay kayo doon yung kanyang ito dulo. Ayan. So diyan yan dapat. So diyan siya nakaharap dapat sa exhaust. Yan yung pinaka last. Yan. Tapos ito naman, ito yung matalim na piston ring. Dito naman to nakaharap dapat sa intake. Yan. Dito yan second ring. So sa intake naman to nakaharap. Yan. Para mas maganda yung kanyang combustion. So, yan o. So yan, second ring. So sa intake naman siya nakaharap. Yung top ring is sa exhaust nakaharap. So yan yung dapat na paglagay ng kanyang piston ring. Tapos dito naman sa oil ring, so ganun pa rin yung kanyang pinakaputol is doon pa rin nakaharap sa kanyang intake. Ayan yung dalawa. Ito yung tinatawag na oil ring. So dito dapat siya nakaharap sa intake. Dito yan sa pinakailalim. Yan yung paglagay ng tamang paglagay doon sa kanyang piston ring. So yung top ring nasa exhaust, yung second ring andito naman sa intake, at ganun din yung kanyang oil ring. Yan. Dito rin yan sa intake. So ganun lang pag mag-setup ng piston ring doon sa tamang paglagay. So tapos pag maglagay, so ganun pa rin yung kanyang arrow. Ayan. Yan, ganun lang. So para mas maganda yung kanyang power, kailangan natin i-polish yung kanyang exhaust para mas mai-enhance po yung power na 183cc. Kailangan palakyan natin yung kanyang exhaust. Kasi pag hindi, baliwala yung kanyang power, hindi siya makapag-perform ng maayos. Tapos palitan din natin pati yung kanyang
valve na gasket para walang usok na lalabas. So i-enhance na natin yung kanyang exhaust para mas ma-enhance po yung power ng 183cc. Okay, po-porting natin to. Yung intake manifold ng carburetor, pwede rin natin tong i-port para mas lalo makakapag-perform siya ng mas maganda. Lalo na pag mag-load kayo ng mga malalaking carburetor para mas enhance. At hindi ipoport yung kanyang intake man. Gamit ko nga pala dito is yung fine lang na tawag dito. Ito, grinding compound. So yung gamit ko lang dito is yung fine. So ganun din, lagyan din natin dito sa kanyang intake. So, kailangan mas maganda yung performance kasi pagka pinapalis nyo kasi talagang mas maganda yung pagkaka-settings. Yan. So, intake naman tayo. Tapos pagkatapos nyo itong mag-polish, linisin nyo ng maigi kasi nakakasira po ito sa makina yung kanyang compound. So sa intake naman tayo. So ikabit na natin yung ating bagong valve seal. So bumili talaga tayo ng bago panigurado para walang usok na lalabas dito sa kanyang head. So medyo may kamahalan talaga yung valve seal ngayon, no? 177 po yung isa. So ito original talaga yung gagamitin natin, panigurado tayo. Ayan. So kabit natin. Lagyan muna natin ng konting langis para mas madaling makaipasok. Yun. So, yun na. Diyan, bago na po yung dalawang valve seal natin. So, dahil gusto natin maganda yung performance, so ito yung gagamitin ko na valve spring. Ito, FZ na valve spring. So, ito yung tinatawag na oval. So, ito naman yung aking stock na valve spring. So, gusto kong palitan ng mas magandang klase. Ito, hyper valve spring to. Para iwas floating po sa high RPM. Yun yung pinaka-purpose na ito. So, yan. So, magkaiba sila. Yan, no? So, yung pagkabit naman dito sa valve seal, so ito na yung stock ko, hindi ko nagagamitin to. So, yung pagkabit naman dito, so kung saan yung pinaka dikit na spring, yun yung sa ilalim. Yung nakabukad naman is yun yung sa taas. So, ganun lang kabit ng valve. Ito. So, gagawin na ito nakadikit. So, dito yan sa ilalim. Yan. Ganon din to sa kabila kasi yung isa dito is, ayan, malayo yung distance. Oh. Compare dito sa isa, mas dikit. Yan. So, ganon dapat magkabit ng valve. Ganon din po dito sa stock. Ganon din naman to. Yan, sikit po yung pang ilalim. Tapos, malaging agwat dun sa itaas. Ayan. So, ganyan dapat pagkabit. Pagka ganito baliktad, hindi po pwede yung ganon. Yan. Dapat ganun po. Yan. So, yan. Ito na yung gamit natin. Oval na hyper valve spring. So, lock na natin to.
Yun! Siyempre, maglagay tayo ng panigurado. Mahirap na mahulog yung kanyang lock. Nako. So, lagyan na natin. Yun. Pasok. Yan. Tapos paikutin nyo po yan pag makapasok na yung kanyang lock. Para siguradong pumasok talaga sa kanyang slot. Yun. So, ayos na. Walang kahirap-hirap. So, yan. Review natin yung ating importante ito. So, kailangan dito talaga yung nakatapat yung kanyang top ring. Tapos yung kanyang second ring. Tapos, dapat dito rin yun sa intake. Yun. So, ganun dapat. Para walang loose compression. At syempre, maglalagay ulit tayo ng kaunting langis sa kanyang piston para iwas gas-gas. Ganun po dapat. Yan, para iwas gas-gas po yan. At syempre, dito rin sa kanyang block para suabe. Syempre, kabit din natin yung kanyang free na black gasket. Napakaganda. So, dandahanin nyo lang. Yun. 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 At pasok na. Yan! Welcome aboard! 63.5 head gasket. Yan. So, ingatan lang natin yung chain na hindi mahuhulog. Ayun! At nakapo na nga. So, yan na ang ating settings. Suabe to. Dapat nakaganyan po yung kanyang marker. Tumapat yung dalawang marker sa kanyang timing. Diyan din yung kanyang timing sa ilalim. So, huwag nyo kalimutang i-trial na paikutin kung mayroon ba siyang combustion. So, paikutin nyo muna. Trial. Tapos, subukan nyo kung mayroon siyang vacuum dito. Kung mayroon siyang suction. Yun, ayun. Humihinga na. Yun. So, mayroon na siyang suction. So, ibig sabihin, nakasetting na siya ng mas maayos at saka nakasetting na siya ng maganda. Subukan mo natin ito paandarin. Hindi muna natin tatakpan para makita natin kung travel na ba yung kanyang oil. So, open po yan. Open, dito lang yung nakasarado. So, paandarin natin. Gamit lang yung pundo ng kanyang carburetor sa kanyang bowl. So, andito lang yung gasolina. So, kasi nakikita nyo, walang tangke. So, tatrial muna tayo ng pandar. So, ibabalik ko na yung kanyang cover. At paandarin natin ulit ng buo na. So, kung makikita nyo, stock pa rin yung gamit ko na air cleaner. Pero naka 30mm po ako. Tapos, sinet up ko na. So, paandarin natin ngayon na nilagay ko na rin kanyang muffler. Yun. So, one click lang po. So, one click lang po talaga. So, hindi po siya matigas i-kickstart. Yan. It's my life.